Okay. Buksan po natin ang ating hymnals. Number 1, O Worship the King. Oh, O Worship the King. Sa ikapat po, tatayo po tayo. Kung saan? Okay. Buksan po natin ang ating Bible sa Psalms 150. Babasahin ko po ang sundan nyo lang yung mga mata. Lahat ng verse. Kita na po. Praise. Psalms 150 verse 1 to 6. Praise ye the Lord. Praise God in his sanctuary. Praise him in the firmament of his power. Praise him for his mighty acts. Praise him according to his excellent greatness. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the psaltery and harp. Praise him with the timbrel and timbrel and the dance. Praise him with the string instrument and organs. Praise him upon the loud cymbals. Praise him upon the high sounding cymbals. Let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Amen. Okay, upo na po tayo.
Panginoon naming Diyos na nasa langit, O God, maraming salamat po muli, Panginoon, sa opportunity na ito upang Ikaw ay aming mapurihan, masamba ang iyong banal na pangalan, O God. Sana po, Panginoon, Ikaw po ay aming mapurihan at sa mga awitin na aming ihahandog sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa mga pag-iingat niyo po sa amin, sa mga provision niyo po sa amin. At sana, Panginoon, kayo po ang laging mag-protekta at mag-iingat sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Punta po tayo sa scripture reading. Buksan po natin sa Romans 12. Verse 2. Sabay-sabay po natin basahin. Isang verse lang. 12, verse 2. Kita na po? Okay. Sabay-sabay po tayo.
Basa. And be not conformed to this world, but ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Palayin po ang kanyang mga salita. Tinatawagan ko si Father Arnel para sa pwede na po tayong preparatory prayer.
Magandang umaga po sa bawat isa. God is good all the time. God is good. So, uh, every time na marinig ko po yung kantang yon, it reminds me na tunay po na malugod ang ating Panginoon, no? No, patuloy po siyang nagpo-provide sa atin even though na alam niyang nagkukulang tayo sa kanya, no? It reminds me kasi every time na meron tayong pagsubok, no? Minsan nagkukulang tayo sa panalangin pero patuloy na pinapakita niya pa rin po na nasa tabi natin siya, no? So, ang pag-aaralan po natin ngayong umaga, we're going to recap muna, no? We discussed first Sunday, ang theme po natin doon is pagsisimula ng malakas. Sabi po sa scripture, 1 Corinthians 9 verse 24 to 27, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that ye may obtain, and every man that striveth from the mastery is temperate in all things. Now they do it obtain a corruptible crown, but we are incorruptible. I therefore so run, not uncertainly so fight. I, not as one that beateth the air, but I keep under my body, and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. Ang buhay po ng Kristiyano ay parang karera po, no? Pero po ang price nito ay eternal, no? Hindi po ito karera para sa pansamantalang bagay lamang, kundi ito po ay para sa incorruptible crown, no? Sabi po ni Apostle Paul, either for so run, not as uncertainly. Kailangan po na malinaw ang goal natin, no, para hindi po tayo maligaw o ma-disconnect sa tamang landas. Sa simula po ng bagong taon o bagong kabanata ng ating tatahakin, tanungin po natin mga sarili, ano po ba ang layunin ko? O para saan po na tumatakbo sa buhay natin? But I keep under my body and bring it under subjection. Ang mga lakas po ng simula ay hindi lamang po emosyon or motivation. Kailangan po meron po tayong mga self-control. Halimbawa, regular na prayer, Bible reading, at pagsunod po sa prinsipyo ng Diyos. Kapag disiplinado po tayo, tuloy pa rin po tayo kahit meron tayong mga challenges sa ating mga buhay. Para lamang po itong mga atleta, no, sa simula pa lamang po, ipinapakita po nila ang kanilang seriousness, no? Iset po natin ang ating tone ng ating commitment sa Panginoon, devotion, at pagkakawang gawa po, no, sa ating Diyos. Paul compares earthly crown as incorruptible crown. Kapag tumatakbo po tayo ng tama, disiplinado, at may focus, makikita po natin ang eternal reward ng ating Panginoon. Pwede po nating simulan ng araw sa ating prayer at dedication sa Diyos. Magdisiplina po sa sarili sa ating spiritual habits, and iset po natin ang ating goal para lumapit po sa Diyos sa bawat gawain. Huwag po tayong tumakbo ng walang direksyon sa buhay at simulan po natin ang ating karera ng buhay malakas, disiplinado, at may layunin po. Kapag ginagawa po natin ito, asahan po natin ang eternal reward na mula sa ating Panginoon. So para po sa second Sunday, ang team po natin doon is paraan ng pagsisisa ng malakas. Ang sabi po sa scripture, Hebrews 12 verse 1, wherefore seeing also us compassed about it, with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Alisin po natin ang ating mga distractions at mga pabigat o worries, no? Doubts, negative thoughts, at sa ating mga toxic relationships. Huwag po natin dalhin ang mga unnecessary baggage sa ating spiritual journey dahil malaking epekto po yon sa pagsamba po natin sa ating Panginoon. Kasi parang ganito po, gusto po ba natin every time na meron tayong gawin na gusto natin is lagi tayong may dala-dalang gamit? No, parang ganun lingdamon po ang paglingkod natin sa Panginoon. Kailangan po natin i-set aside ang mga bagay na alam nating negative, no? Para po sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. And the sin which does so easily beset us, meron po mga habits o behaviors na paulit-ulit na natin kahit alam na po nating mali, no? Pride, jealousy,
kasalanan, no? Dapat po nating i-surrender to sa ating Panginoon at humingi po tayo ng forgiveness para mas malinaw po ang focus natin sa Kanya. Hindi po instant na malakas po ang ating simula, pero tuloy-tuloy po ang growth, steady at consistent, na katulad nga po ng atleta na meron po silang pacing, no, na sinusunod or strategy. Compassed about with so great a cloud of witnesses. Hindi po tayo nag-iisa, no? May mga tao pong naglalakad na sa faith bago sa atin, no? Sa Bible, mga Bible characters, mentors, church leaders na pwede po nating sundan, no? Para sa guidance at inspiration po natin. Pwede po natin gawin ito, listahan ng ating mga weights, no, at sins at lay them aside sa prayer. No, alam po natin na meron po mga challenges sa ating buhay na minsan kaya natin, pero we need to give sa Panginoon kasi kung lagi po natin itong dadalhin, mas lalo lang po tayong mabibigatan, no, sa pagpuri sa Kanya at sa paglilingkod po natin sa Kanya. Plan daily spiritual discipline po para sa consistent ang ating growth. Kapag sinunod po natin ang paraan ng Diyos, sustainable naman po at matagumpay ang simula ng ating spiritual journey. Malakas po at maayos na simula ay mapupunta po sa matagumpay na finish, no, or ending finish. And sa ating third Sunday na pinag-aralan po last Sunday ni kay Brother Justin, pag-asang umusad ng malakas, ang sabi po sa scripture, 1 Peter chapter 3 to 7, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time, wherein ye greatly rejoice, through now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory of the appearing of Jesus Christ. Active po tayo sa hope sa Panginoon, hindi lamang po sa wishful thinking, no? Kapag meron po tayong hope sa Panginoon, kahit meron po tayong mga challenges, alam po natin na may future tayo na masesecure sa Kanya. Kung ibibigay po natin ang ating mga problems, no, ang ating pong pangangamba sa ating buhay. Ang goal po ay eternal reward, hindi lamang po ito temporary. Kapag umusad po tayo, tandaan po natin na malakas po ang pag-usad kung nakatuon po tayo sa eternal na prize. Kung ang ating pong mindset is ginagawa lang po natin ito para sa panahon ngayon, no? Which is mali, na dapat nating ang gawin po natin sa ating mindset is ginagawa natin ito para sa ating eternal prize na para po sa pagdating sa langit. Who are kept by the power of God through faith, no? Kahit meron po trials, no? God keeps us. Hindi po tayo nag-iisa. Trials ay para pong refining process tulad ng gold. Ang faith po natin ay nade-develop, no? At lumalakas po habang nagtatagumpay po tayo sa ating mga challenges. Pwede po nating i-apply ito sa ating mga buhay bilang pag-reflect daily on hope in Christ. Focus po tayo sa ating eternal inheritance. Hindi po ito sa temporary comforts, no? Trust God power sa ating mga trials. Kahit po meron tayong mga challenges, hayaan po natin ang faith nating lumakas, no? Kapag umasa po tayo at nagmamahal sa Diyos, makakausad po tayo ng malakas kahit meron tayong mga trials sa ating mga buhay. Huwag po tayong matakot sa mga challenges, no? Lahat po ng trial ay meron opportunity, no? Para lumakas po tayo at lumago sa pananampalataya sa ating Panginoon. So, ang team po natin ngayong umaga ay ang pagpiling umusad ng malakas. At ang verse po natin ay yung binasa po ni Brother Geoffrey. At hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo to ulit. Romans 12 verse 2, And be not conformed to this world, but be that transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Pag-usapan po natin ang tamang pagpili, no? Sa lahat po ng aspeto ng buhay na meron talaga po tayong may choice. Kaya po sa Biblia, meron po laging reminder sa ating Panginoon sa ating pumili ng tama.
Yun nga po ang sinabi sa Romans 12:2, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Sa paglipas po ng panahon, isa po sa pinakamalaking impluwensya sa ating pagdedesisyon ay yung takbo po ng ating mundo. Nandiyan po yung mga uso, no, na may malaking impluwensya po sa atin. Kaya kung papansinin po natin, yung mga uso po, na yung po yung humuhubog sa ating lipunan, no. Minsan nga po, yung tama po ay nagiging mahirap at kung ano po ang nauso ay mali. At madalas pa nga po ginagamit po natin pang justify in changing times, no, para ma-introduce po ng mga unacceptable values. Isipin po natin si Daniel sa Babylon sa Daniel chapter 1 verse 8. Kahit napapalibutan na po siya ng mga kultura, iba't ibang kultura, pagkain at traditions, pinili niya pong huwag lumabag sa utos ng ating Panginoon. Hindi po siya nag-conform sa pressure ng mundo. No, kahit nang mukhang madali lang po na sumabay sa uso, dahil sa kanyang pagpili, hindi lamang po sa personal na pinalakas siya ng Panginoon, kundi naging instrumento pa po siya, no? Sa pagpapaalala sa iba na bilang inspiration pa rin po sa atin hanggang ngayon. So malaking epekto po ang buhay ni Daniel sa ating buhay ngayong time natin, no? Although maraming religion na yung lumilitaw, pero we still praying sa Panginoon na makita pa rin po natin ang tamang, although it's the religion po is hindi naman po yung makakapagpadala sa atin sa langit, pero meron po siyang malaking impact, no? Na kung paano po natin makikilala ang Panginoon. So, mapalad po tayo na tayo naririto na napapag-aralan po natin, no, ang tamang mensahe po ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi po ni Pablo rito, baguhin kayo ng Diyos sa ibang katauhan sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Yung takbo po ng isip natin ay parang pag-iisip natin kasi madali po tayong mahatak, no, sa ating panahon ngayon. Hindi naman po lahat ng uso ay mali. Pero tandaan niyo po, marami rin pong mga uso ay hindi tama at hindi po dahil lumipas na ang panahon ay irrelevant na po ang tinuturo sa atin ng Biblia o kaya ang mga prinsipyo ay lipas na, no? Ang tunay po na may prinsipyo ng Biblia, these are timely and timeless at the same time. So hindi ma-apply po natin ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay ngayon na sabi natin ilang years nang nagdaan, no? Hindi po natin masasabi na hindi na siya applicable sa ating mga buhay, no? Ang sabi nga po dito, timely and timeless at the same time. Sa madaling salita, hindi lamang po ito basta pagbabago ng ating mindset. Ito po ay spiritual transformation. Ito po ay isang proseso kung saan hinuhubog po ng Diyos ang ating mga puso at isip para makita po natin ang tama at mali ayon sa kanyang standards. Hindi ayon, kung hindi po iyon ayon sa uso o sa pressure po ng lipunan. May tatlo pong kahulugan na kalooban ng Diyos dito na gusto po nating mapili ng pagdating sa pagdedesisyon. Mabuti, kasiyasiya at lubos o perfect. Pero tandaan niyo po ito, yung mga dahilan na nagpapahirap sa pagpili sa kalooban ng Diyos. Number one, yung po yung ating ignorance. Hindi natin alam paano natin po pipiliin. Sabi po sa Kawikaan 4:12, maari sa tingin mo ang daang tinatahak mo ay tila matuwid. Ngunit kamatayan po pala ang dulo nito kasi pwede tayong magkamali. Kaya nga po napaka-importante na ma-realize natin na ang ignorance natin ay isa sa mga dahilan kung bakit po maliwanag na kalooban ng Diyos ay hindi po natin ito napipili. Sa madaling salita, minsan kahit gusto po natin pumili ng tama, hindi natin alam ang buong picture nito. Maraming beses po na nakadepende tayo sa ating sariling kaalaman, sa ating sariling utak, karanasan or intuition. Pero hindi po natin nakikita ang pangmatagalang epekto ng desisyon natin. So parang nakafocus lang po tayo sa pansamantalang decision natin, no? Ang isipin po natin, si Saul, bago po siya naging apostle sa Acts chapter 9, verse 1 to 6, maraming decision po si Saul na nagmula sa kanyang ignorance at misunderstanding tungkol sa kanyang Diyos, no? Akala niya po na tama ang kanyang ginagawa, pero sa mata po ng ating Panginoon ay mali ito. Nang makilala niya po si Jesus, nagbago ang isip at puso niya. Doon niya po natutunan ang
ang tamang pagpili ayon sa kalooban ng Diyos. Ang ignorance po ay natural sa tao. Pero po pwede po tayong gabayan ng Diyos kung bibigyan po natin ng panahon ang kanyang salita at malangan po para sa ating wisdom. Ang talata po sa Kawikaan 4 and 12 ay paalala po na ang daan na nakikita nating tama, pwede palang humantong sa pagkawasak kung hindi po ito naaayon sa kalooban ng Diyos o kung hindi po ito ang will ng Panginoon sa ating buhay. So secondly, ang ating influences. Kung merong maling influensya yung tama, ang hirap gawin po, no? At yung tamang impluensya ay essential. Ang problema po, bibihira naman ang tamang impluensya sa ating buhay kasi iba na po talaga yung panahon natin ngayon. At kung hindi po tayo magsadya na may intensyong pumili ng impluensya at talagang magkakaroon po tayo ng struggle sa ating decision making. Maraming beses po sa ating buhay, decisions natin ay nahuhubog po sa tao or sa paligid natin, mga kaibigan, kasama sa trabaho, social media, o kahit kultura at uso sa lipunan po. Kung ang impluensya po ay ang paligid natin ay mali o nakakasira, hindi madaling piliin po ang tama kung aware naman po tayo sa nangyayari sa ating paligid. Kahit alam na po natin sa puso natin na tama ang ating mga decisions. Ang tamang impluensya po ay essential para sa decision making. Kung wala po ito, madali tayong maligaw at magkamali. Kailangan tayong magsadya ng pumili ng tamang impluensya, mga taong may pananampalataya sa ating Panginoon, mentors, family, o kahit po mga spiritual leaders na makakatulong po sa atin na makita mo ang tamang daan or tamang way na gusto po ng Panginoon sa ating buhay. Kapag mali po ang impluensya sa paligid, nagiging madali po ang pagkakamali natin, no? Kapag tama naman po ang impluensya, nagiging gabay ito para umusad po tayo ng malakas sa ating buhay at align po sa kalooban ng Diyos. Number three, idagdag mo pa po yung mga salanang likas nating nakikilaban sa espiritu at gustong-gusto ng kasalanan. 5 verse 17, for the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to other, so that ye cannot do the things that ye would. Nandyan pa rin po yung ating mga emotions, no? Nabibigla po tayo sa mga pagpili dahil sa dala na po ng ating damdamin. So, parang naki-carry the way po tayo, no? Ang ating pong sarili, ng laman at emosyon po natin ay may malaking papel sa ating decisions making. Minsan gusto po nating pumili ng tama, pero ang ating sinful nature, no, ay nakikialam at hinihikayat po tayong pumili ng mali. Parang nakikipaglaban po sa atin ang spirito sa laman. Gusto nating gawin po ang tama, pero ang natural na pagnanasa ng laman ay nagtutulak po sa atin sa kabaligtaran. Ngayon, kung hahayaan lang po natin ito, na tayo pong pumili dahil yan po ang uso, no? Pipili po tayo dyan ng takbo ng lipunan ayon na lamang po tayo ng ayon. At may malaking epekto po sa buhay natin ang pinipili po natin. Ang mundo po, kultura at emotions na ay may malaking impluensya po, pero hindi po dapat ito ang ultimate guide natin bilang Kristiyano. Kung papabayaan lang po natin ito, madali po tayong maligaw at mapaminsala sa ating sarili at sa mga ibang tao. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Verse 6, sa lahat ng iyong may lakad, siya iyong kilalanin. At ituwid niya, ipapahayag niya ang iyong mga landasin. Ang talata pong ito ay nagpapaalala sa atin na huwag po nating ilagay ang final trust po natin sa ating wisdom, no? Although kahit alam po natin na alam po ng ating sarili na kaya natin ang isang bagay, pero hindi po natin alam kung ano po ang will ng Panginoon sa atin. Kailangan po natin kilalanin ng Diyos sa lahat ng ating desisyon, malaki man po o maliit. Napakatotoo po nito sa ating buhay kasi madalas nagtitiwala po tayo sa sariling kakayahan natin at pag-intindi ng sitwasyon. At sa bandang huli po, maraming decisions ang nagiging sablay kung ipagkakatiwala po natin ang ating pagpili sa Diyos. Mas magiging matatag po tayo
at magiging align po tayo sa kanyang mga kalooban. Kahit mahirap po ang situation o makulay ang pressure sa paligid natin. Minsan kasi, kapag nape-pressure po tayo ng family natin, friends, minsan sa mga friends na unbelievers natin, minsan dun po tayo bumabagsak eh. Nakakalimutan natin meron tayong Panginoon na Diyos na kayang gawin lahat ng bagay upang maging ayon po sa ating mga gusto. Tulad po ni Solomon nang humingi siya ng karunungan sa Diyos sa 1 King chapter 3 verse 9. Hindi niya po pinagkatiwala sa kanyang sarili niya, kundi sa Diyos, ang wisdom na pamumuno, no? At pagpili, dahil dito po napatunayan niya na ang tamang landasin at naging blessings sa buong bansa. Ang mahirap po na pagpili ay ang katotohanan na talagang dahil sa ating limitasyon o sa kaalaman. Paminsan po yung ating akala nating best para sa atin ay may not actually be the best, no? At dahil po sa ating sinful nature, mainam nga po ang in-offer ng Panginoon pero hindi po natin magawang piliin ito. Dahil makasalanan nga tayo, hindi natin ginugusto kung ano po ang mas mainam sa ating buhay. Sa madaling salita, ang ating pong pagkukulang sa kaalaman at ang makasalanang likas natin ay nagiging hadlang po, no, sa pagpili ng tama. Minsan, akala po natin, alam natin kung ano ang pinaka-best po para sa ating buhay. Pero po sa mata ng Diyos, meron pa pong mas mainam, no, na daan na hindi natin nakikita. Dahil sa ating pong pagkukulang at pagkakasala, kahit gustuhin natin ng tama, napapawi o napapalitan po ito ng ating sariling kagustuhan. Mag-focus po tayo sa kwento ni Jonah. Akala po ni Jonah, no, na alam niya kung ano ang tama para sa kanya at para sa misyon ng Diyos. Kaya tumakas po siya sa Nineveh, pero po sa mata ng Diyos, may mas mainam na plano ang pagpapaligtas sa lungsod dahil po sa sariling pag-intindi at kagustuhan niya, nagkaroon po siya ng struggle. Nakita natin dito kung paano po ang sariling limitasyon niya at makasalanang likas natin ay nakakapekto po sa tamang pagpigil. Para po sa pagkain, no? May mga pagkaing masarap. Gusto po nating mas gusto po na ginagastusan pa nga po natin ito. Pero hindi naman po ito nakakabuti sa atin. At meron naman po mga pagkain namang kung tutuusin natin na mas mura, mas healthy, no? Kaya lang hindi naman po natin ito ginugusto. So sa pagpili po sa kalooban ng Diyos, may mga ganong himig din po tayo. Ang illustration po na ito ay nagpapakita ng reality sa ating daily life. No, hindi lamang po ng gusto ng ating mabuti para sa atin at sa pare-parehong paraan. Hindi lahat po ng tamang choice ay ayon sa Diyos. Ay agad nating ginugusto o naiintindihan. Meron po mga bagay na masusubok tayo o paraang hindi po natin gustong tanggapin. Pero iyon po ang pinakamabuti para po sa ating spiritual growth at sa ating future. Meron pong apat na punto po dito. Paano tayo mapoprotektahan ng ating kapasyahan? Meron pong apat na paraan kung paano po tayo masiguradong ligtas at tama ang ating kapasyahan. Number one, scripture test. Meron na bang sinabi ang Panginoon sa kanyang mga salita? Mga kapatid sa Panginoon, unang hakbang po sa paggawa ng tamang desisyon ay tignan natin kung ano po ang sinabi ng salita ng Diyos. Maraming beses po ang ating dilemas ay hindi na bago sa ating Biblia. Meron na pong guidance ang ating Panginoon. Kaya tanungin po natin ating sarili kung meron na bang malinaw na sinabi ang ating Panginoon tungkol dito. Kapag meron na pong malinaw na prinsipyo o utos ang Diyos sa atin or sa kanyang salita, iyon na po ang ating dapat sundin. Ang scripture test po ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay may plano at alam niya po ang pinakamainam para sa atin, no? Hindi po tayo dapat umaasa lamang sa sarili nating gusto or sa opinion ng iba. Ang salita po ng Diyos ang ating ultimate guideline, no? And secondly, secrecy test. Ako ba ay nagtatago dahil mali ang aking pipiliin? O ito ba ay aking ikanahihiya? Ang pangalawang test po ay tinatawag nating secrecy test. Tanungin po natin yung sarili kung itinatago po ba tayo ang aking desisyon o may mali ba dito? O kung ikinakahiya ba ako sa pipiliin kong gawin. Madalas kapag ang decisions po natin ay mali or nagkakasala po tayo, nararamdaman po natin na takot
o pag-aatubili, no? Kaya't ang secrecy test po ay parang liwanag na nagpapakita kung tapat po ba tayo sa ating sarili at sa ating Diyos. Kapag wala ka pong itinatago at hindi ka po nahihiya, malamang ay tama po ang iyong pipiliin. Ito rin po ay nagpapaalala sa atin na ang katapatan at integridad ay mahalaga po sa bawat decisions na ginagawa natin sa pang-araw-araw. Thirdly, survey test. Pag ginaya ba ng iba, magiging panatag ba tayong maging maayos din sila? Ang ikatlong test po, ang survey test dito, tanungin natin ang ating sarili kung ginagaya ng iba ang desisyon na ito o magiging panatag ba ako sa magiging resulta. Madalas nakakaramdam po tayo mga pressure, no? Dahil po sa sinasabi ng iba, ginagawa ng lahat kaya dapat gawin ko rin. Pero ang tamang decision po, hindi po nakabase sa popularity o sa ginagawa ng iba, hindi po siya nagbe-base, no? Kung ano po yung uso, kundi sa kung ito ay nakalulugod ba sa Diyos at nakakapagbigay po ng kapayapaan sa ating puso. Ang survey test po ay nagtuturo sa atin na ang katiwasayan sa loob ng ating puso ay mas mahalaga kaysa sa opinion o pressure po ng karamihan sa paligid natin. Kapag maayos po ang desisyon sa mata ng Diyos, makakaasa po tayo magiging maayos rin po ang kinalabasan ng ating desisyon. Lastly, spiritual test. Napipilitan lang po ba tayo dahil sa tao o ginagabayan tayo ng banal na espiritu at hindi pressure ng tao? Panghuli, mahalaga po ang spiritual test. No? Tanungin natin, napipilitan ba ako ng ibang tao o ang banal na espiritu ba ang gumagabay sa akin? Napakahalaga po na ang ating decision ay hindi lamang sa pressure, nanggagaling sa pressure ng tao, kundi dahil sa malinaw na gabay ng Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu po ay nagbibigay ng kapayapaan, clarity at direction po sa ating puso. Kapag nararamdaman po natin ang ampis habang pinagdidesisyon po natin ang isang bagay, malaki po ang posibilidad na tama ang ating pinipili or ginagawang decision. Para po sa ating pagtatapos, lagi po nating tandaan na ang bawat decision po ay may epekto sa ating buhay at sa ating relasyon sa Diyos. Huwag po nating hayaan na ang opinion ng iba, takot, o maling impluensya po ang magdidikta sa ating pipiliin. Sa halip, balikan po natin ang salita ng Diyos, maging tapat po tayo sa ating puso, at sundin po ang gabay na Espiritu. Kapag ganito po ang ating ginagawa, makakasigurado po tayo na lahat ng ating kapasyahan ay ligtas, makabuluhan, at kalugod-lugod po sa Diyos. Let us commit today to make our decisions wisely, guided by Scripture, integrity, and inner peace. Thank you, and good morning. Okay po, para sa closing hymns, page 10. How great there are.
Ay po manalangin. Father, we thank Thee for your goodness and faithfulness po sa aming mga buhay. Salamat po sa nagdaang buwan na naman sa lahat po ng blessings, sa mga lessons na ibinibigay niyo po sa aming buhay na aming nararanasan. At sa pagpasok po ng panibagong buwan, thank you Lord for new hope and new strength, no, na aming buntatahakin sa panibagong buwan sa mga blessings na ibibigay niyo po sa amin at mga challenges. Sa aming pong pag-uwi, Panginoon, ingatan niyo po kami at tingnan niyo po ang aming pag-uwi, Panginoon, na dalhin niyo po kami sa aming mga tahanan ng safe at ang bawat isa po. At ang aming mong tatahakin na panibagong linggo, yung pagkakaloob, at meron po kami. Ito po ang aming sama dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus at sa tulong ng Banal na Espiritu. Amen. Happy Sunday po sa bawat isa and to God be the glory.